Siyempre, pag masaya kayong dalawa, edi mas masaya po ako. At matutupad na rin yung pangarap ko na mabuo yung pamilya natin. Sir! Sorry! Tama, sir! Pasensya na po, sir! Pero yung kay Sir Pepe, hindi ako mastermind nun. Edi sabihin mo sa kanila yung totoo. Para malaman ni Tita Giselle at Tita Lynette na wala kang kasalanan. Alam mo ano sabi ni Tita Lynette? Sabi niya na magiging masaya daw siya kapag nakita niya na tinatama mo yung mga pagkakamali mo. That if you do that, baka mapatawad ka pa niya. So, mas pinaniniwalaan mo tong babaeng to? Nakita ko yung documents. Malinaw sa akin yun. Stick to your false accusations. Sama mo na rin tong manipulative, annoying sister mo. Try mo kayong manalamin. Dahil annoying ka din. Ate, dismissal papers ito ni Moira. Malaya na siya. What? Tumpa ka na ngayon. Mag-restroom muna ako, ha? Si Carlos yun na. Ano? Sino nagutos na yung patay si Lynette? Ha? Si Moira ba? Sino? Oh, si Moira! Nakita niyo po ba kung sino yung namaril? Hindi ho eh. Nagulat na lang kami, bigla na lang may nagpaputok. Si Carlos. Nakita ko si Carlos. Hinabol niya yung mamang bumaril. Kilala niyo po siya? Opo. Dati ko po siyang asawa. Matagal na po siyang nagtatago dahil po sa mga ginawa niya sa akin. Hindi kaya yun yung motibo na nangyaring putukan kanina. Gusto kanyang gantihan. Pero Lynette, ang sabi mo, hinabol niya yung bumaril. Ang ibig sabihin, baka ho may ibang dahilan kung bakit nandito si Doc Carlos. Sige po ma'am, tatawagan na lang po namin kayo kung meron pa kami ibang katanungan. Salamat po. Lynette, kamusta ka? Okay ka lang? Tatakot ako, Katie eh. Paano kung meron talagang masamang binabalak sa akin si Carlos? Paano kung ayaw niya akong tantanan? Okay lang kung apo lang eh. Pero paano kung idadamay niya pati si Annalyn? Alam mo, kanina maswerte tayo dahil nakaligtas tayo. Pero paano kung sa susunod, hindi na tayo swertehin? Hindi natatakot ako talaga. Lynette, kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo ligtas. Hanggat on the loose si Doc Carlos, kailangan natin ng proteksyon. Kailangan mo ng tulong ni Doc RJ. He needs to know what happened. Dumaan naman po sa tamang legal process ang ginawa ng camp ni Moira. Mukhang nakatulong si Doc sa pagka-dismiss ng kaso ni Moira. You know, that freaking witch is doing everything para mabilog niyang lahat. Pati yung batas. How the hell can she do that? Wala nang pera yung Moira na yan eh. Baka may tumutulong sa kanya. Or, baka may natira pang ipon si Moira. Ate, naniniwala pa rin ako na justice will prevail. But I need it soon, Obeng. Attorney,
We need to do everything para mayakyat ang request natin. Kailangan natin maibalik si Moira sa kulungan. Well, then kailangan natin ng concrete evidence na magdidiin kay Moira. Excuse me, mag-restroom lang po muna ako. Hello. Ano na naman bang kailangan mo, Moira? Hello, Justine. May iuutos ako sa'yo. Kung makautos ka, kala mo naman pagmamay-ari mo ko. Bakit? Hindi ba totoo na hawak ko kayong dalawa ng tatay mo sa leeg? And if you don't do what I ask you, ibubulgar ko yung sikreto nyo. Well, hindi ko magagawa yan ngayon. Kasama ko si Giselle. Perfect! Since magkasama kayo, magagawa mo na ngayon ang iuutos ko. I want you to steal her phone. What? Bingi ka ba? Do you need a manual on how to steal a cell phone? Gawin mo na lang. Bakit ba, ha? Ano bang kailangan mo sa cellphone ni Giselle? That's none of your business. Just do it, Justine. Hello? Hello? Attorney, please do everything para maiyakit na natin yung appeal. Moira needs to go back to jail. Yes po, ma'am. Ate, are you okay? I'm fine. Medyo masama lang talagang pakiramdam ko. Halata nga sa boses mo eh. Alam ko may meeting ka pa mamaya. Why don't you go home first? Mag-rest ka muna. Hindi pwede, Obeng. Baka po, mas okay na magpahinga na po kayo sa office nyo. Sige na po, huwag na po kayong makulit. Ako na lang po magsusunod ng mga gamit nyo. Okay. Thank you, Justin. Sige na po. Tara, ate. Samahan kita.